What's up mga kaibigan? Kamusta? Muli akong nagbabalik, dahil ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang isang horror, action movie na pinamagatang Latency. Nagbukas ang pelikula habang si Hana, isang dating mapagkumpetensyang pro gamer, ay sumusubok sa isang virtual reality shooting game sa loob ng kanyang apartment. Nilalaro niya ito saglit at nagtuturo ng ilang glitches para magawa nilang ayusin ito, bago ang laro ay opisyal na ilunsad sa publiko. Ito ay nagsiwalat na si Hana ay nagtatrabaho bilang isang video game tester na hindi palaging nagbabayad ng maayos. Gayunpaman, ito ang perpektong trabaho para sa kanya dahil siya ay nagdurusa sa agoraphobia, kaya labis siyang natatakot na umalis sa kanyang apartment. Pagkatapos ng buong araw ng pagsubok sa laro, inaaliw niya ang sarili sa pamamagitan ng paglalaro ng Tetris sa kanyang lumang Game Boy. Maya-maya ay kumatok ang isang mailman sa kanyang pinto at ibinalita na mag-iiwan siya ng isang pakete sa labas. Pagkaalis niya, binuksan ni Hana ang pinto para sumilip at kunin ang pakete. Sa sandaling iyon, isang batang babae na marahil ay nakatira sa parehong palapag ang lumilitaw sa koridor at humiling na pumasok sa apartment. Ngunit agad na tumango si Hana at bumalik sa loob. Pagkatapos ay napansin niya na ang pakete ay mula sa isang futuristic tech na kumpanya na pinangalan ng Omnia na kamakailan ay nakipagsapalaran sa mundo ng paglalaro. Kinalaunan sa araw na iyon, tinawagan ni Hana ang kanyang kaibigan, si Jen, na nakatira sa itaas, at inanyayahan siya para sa pag-unboxing. Makalipas ang ilang oras, dumating si Jen na may dalang ilang bag na mga grocery na binili niya para sa kaibigan niya. Binuksan ng dalawa ang pakete at nakakita ng napakakakaibang headband at hindi manual ng pagtuturo. Sa sandaling pinindot ni Hana ang button sa device, automatiko itong kumukonekta sa kanyang computer. Naglalag siya sa device at isang boses ng AI ang sumalubong sa kanya sa Omnia, humihiling sa kanya na ilagay sa headband. Kapag ginawa iyon ni Hana, ipinapaliwanag ng AI na nakakabasa ang device, sukatin, at e-decode ang mga pattern ng katangian sa kanyang utak. Pagdating sa laro, ang riksa ng oras ay mababawasan sa 0. Ngunit una, kailangan nilang i-calibrate ang device, kaya nagsimulang magtrabaho si Hana sa ilang mga pagsasanay sa pag-iisip tulad ng ipinakita ng AI. Pagkatapos ng ilang ehersisyo, natututo ang makina kung paano siya iniisip, at hindi na kailangan ni Hana ang kanyang keyboard para mapatakbo ang kanyang computer. Masyado siyang nahuhumaling sa bagong tech na hindi na niya ginagalaw ang pagkain na niluto ni Jen para sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, kumatok ang may-ari ni Hana sa pinto, humihingi ng pera sa upa. Siya ay masyadong engrossed sa laro na hilingin sa kanya ni Jen na bumalik mamaya sa linggong iyon. Ang magkakaibigan ay gumastos ng ilang oras pang magkasama at umalis na si Jen, ngunit dumiretso si Hana sa AI at ang mga oras ng trabaho sa dulo ay upang i-calibrate ang kanyang mouse, headphone, at mikropono. Sa tuwing inaantok siya, umiinom siya ng toni-toneladang energy drink para manatiling gising. Nagiging sanhi ito ng pagturo ng AI palabas sa kanyang reaksyon na ang oras ay bumagal na at siya ay malamang na magpahinga. Sa susunod na eksena, atubiling natutulog si Hana ngunit patuloy na binabasa ng device ang kanyang pattern sa utak, at nagsimulang magpatugtog ang speaker ng maraming mga static na ingay sa apartment. Paggising niya, pumunta siya sa banyo para maghilamos ng mukha. Ngunit sa pagtitig sa salamin, natakot si Hana nang makitang dumudugo ang gilagid niya. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto at ang batang babae mula kahapon ay nagsimulang magsalita mula sa koridor. Hiniling niya kay Hana na makipaglaro sa kanya dahil doon ay wala ng ibang bata sa building. Ipinaliwanag ni Hana na hindi niya kaya at nagbahagi ng mga kwento tungkol sa kanyang pagkabata nang hindi siya pinalabas ng kanyang ina sa bahay. Kailangan niyang matutong maglaro ng mag-isa kaya naman naging fan siya ng mga video game at na-addict sa Tetris. Pagkatapos ay nag-aalok siya na magpahiram ng Game Boy sa batang babae, ngunit hindi na sumasagot ang huli. Iniisip na ang bata ay dapat bumalik sa kanyang tahanan, si Hana ay pumunta sa kanyang kwarto. Doon, hinahanap niya ang isang lumang kahon sa loob ng closet at nagsimulang tumingin sa mga larawan ng pagkabata. Naiiyak siya habang naaalala niyang nakikipaglaro siya sa kanyang ama sa ulan. Pagkatapos ay ipinahayag na si Hana ay nag-iingat pa rin ng bola ng tennis mula sa mga araw na iyon. Nang hapong iyon, muling bumisita si Jen, at ang dalawa ay naglalaro ng catch gamit ang bola.
Habang ginagawa ito ang headband ay maaaring mag-calibrate sa mga reflexes at depth perception ni Hana. Maya-maya, binanggit niya na ang susunod na ehersisyo ay tungkol sa pain perception. Hiniling niya kay Jen na dahan-daang putulin ang kanyang bisig ngunit ang galit ay tumanggi at sa huli ay umalis. Sa makatuwid, pinangangasiwaan ni Hana ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at ginagawa ang bagay gamit ang kutsilyo sa kusina. Sa kabutihang palad, ito ay sapat na, at ito sa wakas ay natapos ng pagkakalibrate sa proseso. Ipinaliwanag ng AI na ang device ay magpapatuloy na mang-alap ng higit pang data habang ginagamit ito ni Hana. Pagkatapos, inaalagaan ni Hana ang kanyang maliit na sugat at sa wakas ay kumakain bago bumalik sa computer. Nagsisimula siyang maglaro ng normal, ngunit hindi nagtagal, huminto siya sa paggamit ng kanyang mga kamay, kinokontrol ang lahat gamit lamang ang kanyang isip salamat sa device. Tulad ng ipinangako, ang kanyang oras ng reaksyon ay walang kamali-mali, at madali siyang nanalo sa bawat laban. Samantala, sa kanyang kwarto, isang misteryosong kamay ang humawak sa bowl ang inilagay doon ni Jen, pinapanatili ni Hana na maglalaro ng ilang oras at sa wakas ay nagpa siya na pumasok sa isang paligsahan sa ilalim ng isang sagisag panulat. Dito sandali, lumilitaw ang bola sa sahig sa likod niya, at nang kukunin na niya ito, siya ay nagulat nang may biglang kumatok sa pinto. Ang may-ari ang humihingi muli ng pera sa upa. Habang nagpupunta si Hana para humingi ng karagdagang oras sa kanya, lumutang ang bola at nag-glitches hanggang sa mawala ito sa manipis na hangin. Sinabi ng may-ari na ipinangako ni Jen ang pera maraming araw na ang nakalipas, na ikinagulat ni Hana. Siya sa tingin niya ay kahapon lang siya nakausap ni Jen ngunit napagtanto niya na nawalan siya ng oras. Sa kabutihang palad, ang may-ari pala ay maunawain at binibigyan siya ng 1 linggo pa. Pagkaalis niya, si Hana ay bumalik sa sala at napansing nawala na ang bola ngunit hindi na ito masyadong inisip. Kinagabihan, nagkaroon siya ng bangungot kung saan dumudugo ang kanyang bibig at ang kanyang mukha nagiging isang napakalaking gulo. Ito ay lubhang nakakaistorbo sa kanya kaya na-activate niya ang kanyang telepono gamit ang AI at tinawagan si Jen, hinihiling sa kanya ni Hana na pumunta sa umaga, humihingi ng paumanhin sa kanyang naunang pag-uugali. Habang nadidistract siya sa telepono, biglang lumitaw muli ang bola na nawala kanina. Kasunod nito, pumunta si Hana sa kanyang sala at nagsuot ng isang set ng VR glasses. Siya pagkatapos ay walang isip na iwinagayway ang kanyang kamay sa ibabaw ng bola at natuklasan na ang pagkilos na ito ay nagiging sanhi ng halos pagkawala nito. Kaya niyang ibahin ang bola bilang isang ibon na lumilipad bago bumalik sa sahig at naging bola ulit. Kinaumagahan, dumaan si Jen habang ginagawa ni Hana ang kanyang computer para mas mabilis itong tumakbo. Gusto niyang makasabay ang hardware sa kanyang bagong bilis ng reaksyon sa paglalaro. Si Hana ay desperado na manalo sa tournament, lalo na't ang premyo ay $250,000, kumbinsido din siya na ang kanyang kaibigan ay tumaya ng pera sa kanya dahil ang kanyang panalo ay medyo garantisadong sa kanyang bagong headband. Makalipas ang 6 na oras, sa wakas ay magsisimula na ang paligsahan, at winasak ni Hana ang bawat kalaban ng walang kapantay na sinusubukan. Ngunit bago ang huling round ng qualifying, nakita niya ang isang braso na umaabot sa labas ng computer screen at sinusubukang sunggaban siya. Nag-trigger ito sa kanyang pagkabalisa kaya't pinakiusapan niya si Jen na maglaro para sa kanya habang nagpapahinga siya. Matapos tanggalin ang headband, pumasok si Hana sa banyo at uminom ng gamot para ihinto ang paparating na panic attack. Sa sandaling iyon, nararamdaman niya ang kanyang braso na nangangati at sinusuri ang kanyang band-aid sa ilalim. Natakot si Hana nang matuklasan na ang simpleng hiwa mula kanina ay naging pangit na sugat. Habang umiiyak siya sa banyo, inihayag ni Jen na nakarating siya sa susunod na round. Kapag lumabas si Hana, naglalaro sila ng mga retro video game, at pinag-uusapan niya ang tungkol sa batang babae mula sa parehong palapag. Nakakailang kasi si Jen wala siyang kakilalang bata sa gusali. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay tumatagal, at napunta sa pag-amin ni Hana na nakuha niya ang kanyang agoraphobia mula sa kanyang ina. Nakakaramdam siya ng kakilakilabot na kailangan niyang mamuhay ng patuloy na takot tulad ng ginawa ng kanyang ina. Si Jen ay mabait na nag-aalok na tulungan siyang makalabas ng apartment ngunit hindi pa iniisip ni Hana na ito ang tamang oras. Nang gabing iyon, natutulog si Jen sa sopa habang si Hana ay patuloy sa paglalaro ng Tetris.
Pareho silang hindi napapansin na ang mga dingding sa apartment ay nagkahiwalay sa kakaibang lumilipad na cubes. Kinaumagahan, pagkaalis ni Jen para magtrabaho, nakarinig si Hana ng ilang satsat at nakatuklas ng anino sa labas ng pinto. Biglang nagsalita ang batang babae, at inalok siya ni Hana ng video games. Ngunit nang lumingon siya ay bumukas ang pinto. Kinikilabutan si Hana pero siya ay iniipon ng kanyang lakas ng loob at naglakas loob na lumabas sa koridor. Naririnig niya ang mga hagak-jak na tunog mula sa malapit at nag-aalangan na tumagal pa ng ilang hakbang. Biglang sumara ang pinto sa likod niya at nagsimulang kumikislap ang mga ilaw. Lumilitaw ang isang babaeng multo sa koridor, sumisigaw na parang banshee. Ang isang natakot na Hana ay patuloy sa pagpindot sa pinto hanggang sa tuluyan na siyang pumutok sa loob at mabilis muli itong isinara. Siya ay may isang breakdown at sa tingin na ito ay ang kanyang phobia na gumagawa ng kanyang hallucinate. Pagkatapos huminahon, muling sumali si Hana sa paligsahan at umabot sa nangungunang 3 sa ranggo. Siya sa lalong madaling panahon ay napagod at nakatulog sa upuan. Ngunit sa sandaling gawin niya ito, ang computer ay nagsasara, at sinasakop ng kadiliman ang apartment. Nagising si Hana at tumingin sa paligid para hanapin ang kwarto niya na walang laman. Ngunit nang siya ay tumalikod, ang batang babae ay lumitaw nang wala saan. Ang multo ng babae ay nagpapakita rin at nagsimulang sumigaw, dahilan para mag-hallucinate at lumutang si Hana. Sa kabutihang palad, bumalik siya sa katinoan pagkaraan ng ilang segundo at tila bumalik sa normal ang lahat. Pinaalis ni Hana ang pangyayari at bumalik sa kanyang paligsahan. Pagkatapos ay naabot niya ang huling round at sa huli ay nanalo ito upang maging kampyon. Ngunit sa sobrang pagod ni Hana ay nakatulog siya muli sa upuan. Sa lalong madaling panahon ay nakita niya ang isang nasugatang Jen na may hawak na distornilyador na may bahid ng dugo. Nang magising si Hana, wala siyang ideya kung anong mga bahagi ang totoo. Kaya, tinawagan niya si Jen sa number nito, pero narinig niya ang ringtone ay nagmumula sa kitchen table niya. Iniisip ni Hana na malamang na nakalimutan ng kanyang kaibigan ang telepono at pinuntahan ito upang kunin ito. Pero sa gulat niya, nakita niya ang kanyang laptop at isang bagong pakete na naghihintay sa mesa. Biglang, nakukuha niya ang isang abiso sa kanyang laptop, na nagpapahayag na ang premyong pera ay naipadala na. Ito ay isang malaking halaga ng pera at agad na ipinadala ni Hana ang nakabinbing upa sa kanyang may-ari. Nang maglaon, kumatok ang may-ari ng bahay at kinumpirma na nakuha niya ang bayad. Kinuha ni Hana ang pagkakataong magtanong tungkol kay Jen, na nakatira sa itaas. Ngunit ang sabi ng may-ari ay matagal na niya itong hindi nakikita. Kasunod nito, ilang oras si Hana ay nasa harap ng computer. Ito ngayon ay naging kanyang buong pagkatao at hindi niya alam kung ano pa ang gagawin. Nang magsimulang mangati ang braso ni Hana, siya ay sinusuri ang sugat, para lamang matuklasan na ito ay namumuo sa isang malaking, kasuklam-suklam na gulo. Sa kabila nito, siya ay nagpasya na panatilihing abala ang sarili sa pamamagitan ng paglalaro ng bola at pag-alala sa mga alaala na kasama niya ang kanyang ina. Kahit bawal lumabas si Hana, masaya siyang kasama ang kanyang ina sa lahat ng oras. Maya-maya, may dumating na bagong package, at mabilis itong kinuha ni Hana nang hindi nag-abala na pirmahan ang waiver. Sa loob, nakita niya ang tropeyo ng paligsahan. Pero biglang bumagsak ang mga mata niya sa bagong package na iyon na nasa mesa sa kusina. Napansin ni Hana ang isang card sa ilalim na nagsasabing, para kapag handa ka na, galing kay Jen, pagkatapos ay binuksan niya ang kahon at natuklasan ang isang bagong pares ng sapatos. Habang sinusubukan niya ang mga ito, nakatanggap ng tawag ang telepono ni Jen mula sa hindi kilalang numero, ngunit hindi ito pinansin ni Hana. Biglang nagsimulang tumugtog ang mga speaker sa kwarto ng mga kakaibang bulong ng isang babae. Lumilitaw din si Jen sa silid, at si Hana ay nagmamadaling yakapin siya. Ngunit may kakaiba nang mapansin niya ang mga damit ni Jen na basa. Natakot ito kay Hana at dahan-dahan siyang umatras, para lamang matuklasan ang isang dagwang distornilyador sa kamay niya at may saksak sa tiyan ni Jen. Si Hana ay nagmamadaling kumuha ng telepono para tumawag para sa tulong, pero paglingon niya, nawala na si Jen. Sa takot, napaluhod siya at natauhan ng ginagamit ng Omnia device ang lahat ng trauma niya para pumasok sa kanyang ulo. Agad niya itong kinuha at naka-off ngunit patuloy na lumalabas ang device sa likod ng kanyang ulo. Bilang huling paraan,
Nagpasya si Hana na umalis sa apartment at tumakbo sa kanyang sala upang mag-impake ng kanyang mga gamit. Siya noon ay tumatagal ng ilang sandali upang tipunin ang kanyang lakas upang labanan ang kanyang mga takot. Pero biglang may humila na misteryosong kamay sa kanyang jacket at nakita ni Hana ang isang kumikinang na katawan na hinihila siya papunta sa banyo. Siya ay maingat na sinusundan ito at nakatagpo ng isang kakilakilabot na tanawin. Ang katawan ni Jen ay nabubulok sa banyo. Makalipas ang ilang sandali, ang buong apartment ay nagsimulang magbago at ito ay nagsiwalat na ang lugar ay naging isang makalat na, at ilang linggo nang hindi nalilinis. Sinusuri ni Hana ang lahat ng mga silid, at sa paghahanap niya nakakita siya ng mga marumi at bulok na pagkain sa kusina. Dahil dito, napagtanto niya na siya nga ay nasa ilang uri ng guni-guni ng ilang linggo nang hindi napapansin ang paglipas ng panahon. Takot na takot, sa wakas ay umalis siya sa apartment at tumakbo sa hagdan bago siya mapunta sa kanyang phobia. Sa kalaunan ay nakarating si Hana sa apartment ni Jen at pumasok gamit ang isang ekstrang susi mula sa ilalim ng mat. Ngunit nung binuksan niya ang ilaw, natagpuan niya ang kanyang sarili sa kanyang lugar. Nanunood si Hana sa gulat habang nakikita sa isang pangitain ang pagsaksak niya kay Jen. Pagkatapos, tumalikod ang duplicate na Hana at sinabing, "Welcome to the Omnia," bago nag-transform sa isang nakakakilabot na halimaw. Isang nakakatakot na Hana ang tumakbo palabas ng apartment nang makita niya ang halimaw na sumusunod sa kanya. Isang habulan ang nangyari pagkatapos ay dumaan sa hagdan, at sa bawat hakbang, isa pang halimaw ang sumasali sa una. Buti na lang at nakarating si Hana sa bubong ngunit huminto siya sa pagtakbo, ramdam niya ang pagpatak ng ulan sa kanyang katawan. Matapos ang mga taon na nasa loob, ito ay nagpapaalala sa kanya ng mas magandang panahon mula sa kanyang pagkabata kapag nakikipaglaro siya sa kanyang ama sa ulan. Nakakatulong ito sa kanya na kumalma at nang dumating ang mga halimaw, tumalon si Hana mula sa bubong. Sa sandaling ang kanyang katawan ay tumama sa lupa, muli siyang lumitaw sa kanyang apartment at nakita ang multo ng babaeng naghihintay sa kanya. Sa wakas ay napagtanto ni Hana na ang multo ay ang espiritu ng kanyang ina na ayaw siyang lumabas tulad noong kanyang pagkabata. Sa kritikal na sandali na ito, may malakas na kumatok sa pinto, dahilan para mawala ang multo. Lumiliko at lumabas na ang mga pulis at gusto nilang lumabas si Hana. Hinala nila na siya ay pinatay si Jen at gusto siyang tanungin. Sa loob, si Hana ay may pagkasira sa mga pangako na hindi na muling aalis sa apartment para ang espiritu ay hindi na makapinsala sa sinuman. Sa huli, pilit na binuksan ng mga pulis at ng mga paramedic ang pinto at nakitang nabubulok ang katawan ni Jen. Ngunit hindi pa rin sila kinikilala ni Hana at patuloy na naglalaro ng Tetris sa kanyang Game Boy. Sa pagtatapos ng pelikula, ay sa wakas ay inaresto siya ng mga pulis, at inalis nila ang Omnia device at sinubukang kaladkarin siya palabas. Dahil dito, napasigaw siya sa takot, na nagpayanig sa buong apartment. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!